ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. This Saturday. Hi, we're Grace Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti. Alam kong may sasalubong sa akin at makikinig. Makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan. Ito natin, 7 minuto na makalipas ang 5:00. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan, tambayan. With Raymond Dadpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama natin lagi yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Isang mapagpalang araw ko ng Sabado, mapakabilis ng panahon. Ito na ho yung huling Sabado ng Enero 2026. Kami inyong mga kasama ngayong umaga. Ako ho si Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Isang mapagpalang araw, paring Romel. Good morning, paring Raymond at sa ating mga kababayan. Kita mo, ang bilis mapipilis na naman ang unang pahina ng kalendaryo ng 2026. Parang hinahatak ang panahon ngayon, paring Raymond. Garuin mo, sa isang iglap, magpapalit na naman tayo ng pahina ng kalendaryo. At marami na ang nangyari sa pag-umpisa pa lamang ng 2026. 2026. Ang problema, siyempre, karamihan nung tinitingnan ng ating mga kababayan ay yung pang-araw-araw na buhay sa kabila ng mga napakaraming mga kontrobersiya na nangyayari sa atin. At maganda ang pasalubong ng mga oil company sa atin. Ayun! Sa pagpasok ng buwan ng Pebrero, ha? Meron daw, magkano yung increase? Parang 85 sa diesel. Diesel. At sa aking pagkakasuri, parang Raymond, mula nang pumasok ang 2026, hindi ko pa yata naringgan na nagbaba ng halaga ang produktong petrolyo. Puro taas. Puro taas. At ang ikinakatwiran lagi ay yung mga problemang nangyayari sa labas ng bansa. Nako. Paano pagka ganyan? Kumbaga, maghihintay na lang tayo, paring Raymond, kung magkano ang itataas. Kaya alam mo, dahil dito, tumaas yung bentahan ng ng mga electric vehicles. Marami ang yung di baterya na. Di kuryente na. At yung kahit na hybrid kasi nga may problema din kung full EV kung tawagin yung full electric. Ang problema, hindi mo magamit masyado pang malayuan dahil ang problema mo is yung charging station. Pero at least kung hybrid,
yung hybrid ay gumagamit ng gas, At the gumagamit same ng time, kuryente. kuryente. Yan. Kaya yun nung nabibili ngayon. Napakarami kaya banggitin ko yung BYD. Oo nga. Kahit saan ka lumiko, may BYD. Talagang parami na ng parami. At saka lahat halos na yata ng mga kumpanya ng mga sasakyan gumawa na. Hindi man full electric vehicle ay hybrid. Yun yung nakikita yung green ang plaka. At maliban dyan, yung green kasi na plaka exempted sa color coding. Ganun ba? Oo, Ay, ko exempted. na nalaman, honestly. Hindi, ganun exempted ba? yun. Oh, Under the Evida law. Parang kasama Kaya sa pala. kasama doon sa projection nung binuo nila yung Evida law nila Senador Sherwin Gatchalian. Kasi parang ang ano is number one is makakatulong sa environment dahil nga less pollution. Pangalawa is ang na-envision nila na sana mabawasan yung traffic. Bakit? Imbis na bibili ka ng 2-3 sasakyan dahil sa color coding, bibili ka na lang ng isa. Yun ang kasama doon sa kanilang projection nung panahon na. Hindi ko alam kung sa actual data ay nakatutulong. Dahil totoo nga naman, bakit ka pa bibili ng 2 sasakyan? Tayo, limited naman yung iba nga. Wala nga talagang paradahan Yun, isa pa yun. Bibili ka ng 2 sasakyan. Tapos Kaya wala lang, akong nauobliga ka kasi, paradahan. may pambili ka nga kasi. Gusto mong, halimbawa, a dos yung isa, o 1 and 2. Yung isa, 0 and 9. So, ibig sabihin, biyernes, Meron kang option para magamit. magamit. Ang problema mo, pag uwi mo ng bahay, wala kang parking. Wala kang parking. So inaabala mo yung ibang mga kapitbahay. Di ba? So yung mga ganun. Ito yung purpose noon kaya ginawa nila na isang na sana maging libre. Ayan. So kaya kumisan yung mga may pambili ay yung mga commuters natin na ordinaryo ay umaasa pa rin sa Taste lang tayo serbisyo. sa matinding trapiko. Sana yung expansion yung mga expansion talaga. Kita mo yung sa ibang bansa, parang Romel is number 1 talaga na network. Tama yung sinasabi dati ni Undersecretary Cesar Chavez nung siya pa ang nasa DOTR. I-improve natin yung train system natin. Diyan tayo mag-invest. Mag-invest dyan. Di baling mahal. Totoo namang mahal. Wala nang mura ngayon. Pero ibig Ang sabihin, importante, ang pakinabang, long term. pag kaya nga kung minsan maiisip mo, hindi ko inabot yung full operation nung tren na from Bicol to La Union. Hindi ko na inabot dahil pagdating ko nung bumaba ako ng San Fernando, La Union, diyan ako nag-aral ng kolehiyo. Bakanteng lote na lang yung nandoon, yung nandoon sa San Fernando, yung parang pinaka depo doon sa area ng San Fernando. Pero yun ang mantakin mo, during the 60s nagagamit. Tapos pinabayaan. Hindi na natin na-sustain, Sayang. Samantalang sa ibang bansa, ang ginawa nila, hinabaan pa yung network at criss-crossing. In-improve nila. So, yun yung number 1. Siguro ito, hopefully dito sa Metro Manila ay and then kung ma-expand pa yan, dito nga lang yung makita mo yung Ano na ba nangyari doon sa subway? Di ba merong ongoing pa naman na subway? Ang problema, mag-uumpisa sa Valenzuela? may ongoing pa. Ang problema is yung budget. Kumbaga yung counterpart ng Pilipinas kung minsan ay inuna yung flood control. Siyempre, mga foreign investor allergic sa mga ganyan. Lalo na ang mga Hapon. Teka muna, parang may nababalitaan kami dyan sa inyo Iba na kayo. yung pondo, yung kurakot ninyo. Bakit kami mag-i-invest dyan? Teka muna. Hindi ba? Kaya nga yung mga inaasahan na yun, may mga projection daw si Secretary Frederick Go ng Department of Finance. Minsan ang hirap intindihin yung mga numero. Mga Ang daming figures no? GDP, inflation. Ay naku, hindi yan iniintindi natin mga kawain. Ang iniintindi Hindi nila namin is maintindihan yan. ang binabanggit importante pag punta mo sa palengke, yung 1,000 mo may mabibili. At sa loob ng isang araw, ang importante, 3 beses kang kumakain. Ayun.
Ayun lang. Ayun, Hindi tsaka- na tayo po pwedeng pagpaliwanagin tayo ng GDP, inflation. Ay, anong sense, hindi ba? Ayan. Doon yung Mahirap. ipaliwanag yan sa mga matataas ang estado. Pero At- kami dito, ordinaryong Pilipino, wag nyo kami pagpapaliwanagin ng ganyan. Hindi yan iniintindi ng ating mga mangingisda Ayan, na ginigipit sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. Wala yan. Ngayon, Ang importante sa kanila, pag nagpalaot sila pag sa balik sa Scarborough bahay, Shoal, nga, pag uwi, after a week or two, after a long journey, sabi niya. Ayan. pagbalik, Oo. may karga silang isda. Ayan. At may pagsasaluhan ang payak na pamilya. Ganun lang yun. Ngayon, ipapaliwanag mo, hindi, gumaganda ang ekonomiya kasi ang inflation natin ay ganito na, ang figures. Baka mamaya sabihin sa inyo ng magsasaka or mangingisda. Makakain ba namin yan? Yung mga pinagsasabi nyo na figures na yan. Yan. Doon tayo sa, diretso sa makaka-apekto sa sikmura natin. Ayan. Talagang, ayan, Ganun tama. lang. Isa yan sa, ba't ko nabanggit yung gusto ko lang idugtong, kasi nabanggit yung tungkol sa mga mangisda dyan sa West Philippine Sea. Yan ang ugat ngayon ng pagtatalo-talo. Lalong-lalo na't meron tayong mga bagong ambassador ng China sa Pilipinas na mukhang agresibo. Bakit sila ganun ka-agresibo? Agresibo sila. Kasi merong kumakampi sa kanila. Ayun. At huwag na tayo maglokohan, di ba? Huwag na tayo pakeme-keme pa. Halata naman eh. Ay kulang na lang aminin na kami ay pro-China. Ano ngayon? Ayaw nila. Di ba? Hindi. Ayaw nila. Pagsabihan mo naman silang pro-China, tinatanggi nila at hindi nila tinatanggap. Ayun. Kaya nabanggit Pero, ko yun. Sa tono ng kanilang pagsasalita and reading between the lines, alam mo na kung ano ang kulay, parang Raymond Yun na nga. Hindi ba? Ito binabanggit natin dahil nung nakaraang linggo naghain ng, dahil nga mainit yung usapan kasi nga itong tignan nyo, kahit tignan nyo yung embassy, Chinese embassy sa Pilipinas, ang lulupit ng mga mga naratibo. Kwento nila. Ang masaklap dito, hindi lang si Commodore J. Tariela ang binabanatan, yung mga senador, yung mga congressmen, yung mga ibang politiko natin, at even sa Malacanang, merong mga accounts sa social media na nire-re-echo kung ano yung narrative ng Chinese embassy. Parang copy-paste lang. Tinatranslate nila kung ano yung gustong mensahe ng Chinese embassy. Ayan. So meron silang pinagdududahan na may troll farm ang mga China dito sa vlogger. Pilipinas. Yung mga content creators, kuno. Sabi ko kasi kung content creator ka, dapat ang iko-content mo ay yung makabubuti sa lahat. Ito, may hati. Ito, kaya naghain ng Resolution 256 si Senador Francis Pangilinan. Isa sa mga inuupakan niyan ng mga trolls ng China. Kasama si Senador Risa Hontiveros. 15 silang pumirma dito sa resolution na ito. Ito yung, kumbaga, kinukondinan nila yung laman ng Resolution 256. Itong lalo yung kung magsalita yung deputy spokesperson dyan na pangalan ay Go Wei, na talagang pagtitignan mo yung sa diplomacy kasi dapat yung mga termino mo dapat yung hindi offending sa kabilang party, pero ito talagang hindi magsisilbing mitya ang iringan. Kaya nga diplomasya, di ba? Ito diplomatic hindi, iba. Kaya nilabas matapang. Sobrang tapang. Matatalim ang kanilang mga pananalita. Ito mga nakarang araw, ang daming mga nagtatanong, sino-sino ba yung 15? Banggitin natin yung 15 pumirma sa resolution na ito. Siyempre, pinangungunahan dyan Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Ito yung author, Senator Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, Risa Hontiveros,
Senador Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian, Laurel Legarda, JB Ejercito, Bam Aquino, Camille Villar, Mark Villar, Senador Lito Lapid at yung nag-iisang kakampi ng o kabilang sa minorya, Senador Jinggoy Estrada. Ayan. 15. Yun namang Siyam. tumututol Yung siyam sa naman resolution. ay yung siyam, yung hindi pumirma. Siyempre, At yung grupo na yan, ang inaakusahan na parang Raymond mga mga pro-China. ang merong ngang kinoin nila na word sa social media, mga Chinators daw. Chinators. Gandang Chinators. Talaga. Tandaan nyo ang Ito mga yung pangalan nila. Ako, hindi ko sinasabi na sila ay pro-China o anuman. Ang sinasabi ko, hindi sila pumirma sa Resolution 256. Senator Alan Cayetano, siya yung Senate Minority Leader. Yung kanyang ate, Senador Pia Cayetano. Si Senador Pia Cayetano ay membro ng mayorya ng Senado, pero hindi siya pumirma. Senator Bato de la Rosa, expected naman yun, dahil unang-una, hindi siya pumapasok. Senador Chis Escudero, Senador Bongo, Senador Rodante Marcoleta. Ito yung yung galit na galit kaya, di ba? Kaya Commodore Tariela. Nag-i-speech siya ay doon sa kanyang nag-interpolate siya paano mo sasabihin na doon daw sa atin ang West Philippine Sea? Wala nga tayong coordinates. Ibig sabihin, wala nga yung mapa na from here, from point A, dito sa point B, atin yan. Hanggang point D to point E. Parang ganon. Wala daw tayong mapa. Short of saying na, ano ang matibay na batayan mo para sabihin mo na ang WPS ay atin. Ayun naman ang tanong niya. Ayun ang tatanong. Okay. Senador Amy Marcos, Senador Robin Padilla. Sabi naman ni Senador Robin Padilla. Senador Kasi Padilla. naman, yung mga opisyal natin, huwag kayong mambabastos ng presidente ng ibang bansa. Ganun, pagkakasabi. Galit siya. Galit. Ayan. Senador Joel Villanueva, yan yung siyam. After a day or two, si Senador Amy Marcos naman ay naghain ng Resolution 257 na ang sinasabi niya ay dapat daw mag-ingat ang mga opisyal natin sa pananalita tungkol sa West Philippine Sea. Dahil hindi daw dapat yung lingwahe daw ay hindi dapat nakasasama ng loob ng iba. In short, ang concern niya, baka naman yung mga pananalita na galing sa atin, dinadamdam nung ng China ating counterpart sa China. Di ba? Ganun. Parang ganun eh. May punto. May punto. So yun ang kanila. So naghain siya ng Resolution 257. So kumbaga, gawin nating mahinahon. At ipaubaya na daw sa Department of Foreign Affairs ang pagsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Yun naman ang laman ng kanyang Resolution 257. So merong 15 sa kabila, merong 9 sa kabila. Yun lang. We are just reporting out. Ngayon, Hindi ba binanggit as background dun sa resolution yung mga sinapit na karahasan ng ating mga mangingisda sa WPS sa kamay ng Chinese vessels? Sa 256, binanggit nila yon. Sila Senador Pangilinan na tayo na nga ang number 1, inagawan ng teritoryo, binomba ng tubig, lahat ng klase ng panghaharas, pambubuli, yung paggamit nila ng laser na hindi yan dapat ginagamit, pero ginagamit ng mga salbahing Chinese dyan sa West Philippines. Binanggit lahat yun. Dito sa 257 wala binanggit. So, ayun. Kayo nang magbasa. Kayo na ho ang humusga. Kung kanino ang mga ito. At kung may batayan ba yung mga akusasyon, mga akusasyon, mga hinala na yung iba sa mga senador na supposed to be ay dapat kampihan yung mga kababayan nating mangingisda na naagrabyado dyan sa West Philippine Sea ay parang tila
kumakampi sa kabila. Kumakampi sa kabila. Kumakampi sa China. Diretso yan, natin. diretso na Hindi natin. pwedeng paligoy-ligoy na usapan. Bakit namin ito inilalabas? Kasi yung West Philippine Sea ay napakahalagang bahagi ng ating kabuhayan at kinabukasan. Laging binabanggit yan. In fairness, doon sa magkapatid, Senador J.B. Hercito at Senador Jingo Estrada, in fairness to them, lagi nilang binabanggit. Kinabukasan ng hindi lang ng ekonomiya at kabuhayan natin. Number one, yung mga isda natin. Talagang iyan ang pinakamayaman sa isda, yung West Philippine Sea na yan. Yan, yung Scarborough Shoal na lang yan. Talagang yung pinanggagalingan ng mga isda natin, pinupunta ng mga isda natin sa Pangasinan at Zambales. Itong mga taga Mindoro, umaabot doon. Then, pangalawa, di ba yung lagi nilang nagkakaroon daw ng mga research vessel dyan. Naghahanap ng langis yan. Sabi nga nila, nakita natin yung malampaya. Ayan. Paubos na yung laman ng malampaya, may nakita ulit sa kabila. Yun talagang very rich in gas. At iba pang minerals. Area na yan. At yun ang hinahabol ng mga Chinese. Number one, yung pampakain nila sa bilyon nilang mga kababayan. At pangalawa, yung reserve sa gas. Yun ang pinag-uusapan diyan. Kaya in fairness, doon sa mga tumitingin at talaga namang iba ang sitwasyon. Kaya nga, kuminsan makikita mo paring Romel yung mga comparison kasi hindi lang naman tayo ang inaaway ng China pagdating sa teritoryo. Pero yung ibang mga bansa talagang simulat sa nanindigan sila. Amin yan, sabi nung Indonesia. Sabi ng Vietnam. Oo. Yung sa Indonesia, punta mismo doon si dating Presidente Joko Widodo. Sabi niya, ang Natuna Island is Indonesia. You go out. Ganun lang. Vietnamese. Taiwan. Taiwan. Tabi na, we are not a province. We are a nation. Yes. Ang Pilipinas. Wag yan. Sabi kasi nung dating Presidente, 2016 ruling na yan papel lang Just yan. sabi niya, Just a piece of paper. shit paper. Ayun. That's the language. Tapos, gusto nyo maging province na nga tayo ng China. Ayan tuloy. Ngayon na sinasabi na atin yung ating teritoryo, ayun, nagagalit na sila. Ayun, nandito yung away. Ang system, may mga kumakampi. Hindi ba parang Remo, meron pang lumabas na impormasyon na parang baka kaya ganyan kalakas ang loob ng China na angkinin ang supposed to be teritoryo ng Pilipinas, baka naman merong prior arrangement or prior deal. Ayun na nga. Di ba? Ayun na nga. Wala pang sumasagot ng ang gusto nating marinig doon sa mga dating opisyal ng mga nakarang administrasyon. Dapat ang sigaw nila, wala. Hindi, walang sumasagot ng gano'n. Wala akong narinig. Ganun ba? Even si Senator Alan Cayetano, di ba naging DFA secretary siya nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Hindi ko pa narinig na sabi niya na wala. Yung gusto natin yung categorical answer. Categorical. Wala na yung... Meron bang deal o wala? Ayun lang naman, di ba? Was there a deal or no deal? Ayun. Yun lang ang ating gustong marinig. Ang oras natin, 5:30 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bambang kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ay, balik tayo sa ating balitaan. 5:37 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Sa ating mga balita, Nilinaw ni Senador Panfilo Ping Lacson na ang pagkakatatag sa daan-daang flood control projects bilang mga umano'y ghost project ay nagugat sa maling grid coordinates na naisumite sa palasyo ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Muling tinalakay ang issue sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan lumutang ang pangangailangan ng mas maayos na project mapping, tamang coordinates at masusing verification patungkol sa mga tinutukoy na proyekto. Dahil sa maling grid coordinates, magmukhang nawawala ang ilang mga proyekto kahit na aktual na naipatupad ang mga ito sa field. Ayon sa ilang joint inspection team ng DPWH, kabilang ang mga site visit sa Bulacan, kumpirmadong umira lang ilang proyektong pinagdududahang wala, bagamat ang ilan ay nasa ibang lokasyon o lugar nang dahil sa mga nasabing maling coordinates. Ang mga resulta ng mga joint inspections ay naitala sa mga opisyal na ulat ng DPWH. Ang mga pribadong gumagawa ay sumusunod lamang sa mga technical na plano, drawings at instructions mula sa naturang ahensya. Wala silang kapangyarihang baguhin ang lokasyon ng proyekto o magtakda ng sarili nilang coordinates. Itinanggi naman ni Bonoan ang mga paratang ni Senador Lacson. Samantala ho naman, dito tayo sa lagay ng ating panahon. DZRH Weather Bulletin. Makibalita tayo mula sa Pag-asa DOST, ang ating forecaster Leanne Loreto. Miss Leanne, magandang umaga at welcome sa DZRH. Good morning. Yes po, good morning po Sir Raymond and Sir Romel. Isang magandang weekend po sa ating lahat. Sa ngayon nga po, posible pong magdala ng mga pagulan itong shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies sa malaking bahagi ng Visayas, maging sa eastern section ng Mindanao. Specifically nga po, posible yung maulap na panahon na merong mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga isolated thunderstorms sa kabuuan ng Visayas, maging dito din po sa ilang bahagi ng Bicol Region and Caraga, pati na rin po sa may Romblon, Camiguin at sa may Misamis Oriental. Doon po sa mga nabanggit na lugar, posible po yung mga pagbaha at pagunang lupa dahil nga po sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Doble ingat po sa ating kababayan. At aside po dyan, yung amihan naman po natin patuloy pong bumubugso at nakakapekto sa mga dito po sa may Luzon at sa nalalabing bahagi ng Visayas. Kaya makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon area, kabilang na nga po ang Metro Manila. But for the rest of Mindanao naman po, meron lamang po tayong mga isolated thunderstorms, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon, wala naman po tayong binabantayan na bagong sama ng panahon at wala din po tayong nakataas na any gale warning po sa anumang baybayin ng ating bansa. Miss Leanne, yes, yung nabanggit mo na area ng affected ng shear line, mga ilang araw ito tatagal? Well, inaasahan po natin in the next 3 to 4 days, nandito pa rin po at magdadala pa rin po ng mga pag-ulan ng shear line. Okay. Especially po sa may Southern Luzon, Visayas, and some parts po ng Mindanao. Yung yung area na yan, expect nila yung malakas na ulan? Opo, tama po sir, no? So, inaasahan po natin for today yung mga nabanggit na lugar. Specifically po dito sa may areas po ng Eastern Visayas, dun po talaga natin expected
yung mga possible na mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa 50 to 100 millimeters na rainfall. So malakas yung ganong din. rainfall po, malalakas po Malakas yung mga adalang din. pag-ulan. Malakas. Pero ito ba, papasok na tayo ng Pebrero eh. Usual ba yung mga ganyang klase ng mga climate na na-experience dyan sa mga area na yan? Opo, tama naman po, no? So, usually, yung shear line po natin, nangyayari po yan, pagsapit din po ng amihan. So, kung may amihan tayo, possible din po yung mga shear line events, especially sa may eastern section ng bansa. Ayun. Miss Lian, ramdam na ang mapinding lamig ng panahon dahil sa amihan season. Ito bang nararanasan natin? Ito na ba yung peak or mas titinda pa ang ginaw sa amihan season ngayong taon? Well, sa ating nakikita, no, possible pa naman po tayo magkaroon ng surge, especially po this week, no? So, sa first week ng February, magkakaroon na naman po tayo ng panibagong surge. So, maaari pa rin pong mas bumaba pa yung mga temperature natin compared po sa mga nararanasan natin ngayon. Ayun. Alright. Salamat, Miss Leanne, at magandang umaga dyan sa Pag-asa. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Mga kaibigan, Miss Leanne Loreto mula sa Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Nagatid sa ating oras na 5:42 ng umaga. Inilutang naman ni Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan na posibleng mga sindikato ang 6 na pulis Maynila na sangkot sa robbery extortion sa Makati City. Ayon kay Calinisan, tututukan din nila ang mag-iimbestiga sa umunoy mga babaeng kasabwat ng mga sospek. Pag-amin ni Calinisan, dismayado siya sa naturang mga pulis na sa halip na magtrabaho na maayos at tapat, sila pang namerwisyo sa publiko. Tiniyak naman ng opisyal na hindi ito palalagpasin ng Napolcom at lalong hindi nila kukonsintihin ang mga ganitong gawain ng mga pasaway na pulis. Yung binabanggit kong 6 na pulis na yan ay miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Police Station 9 dito ho sa Malate, Maynila. At yung kanilang biniktima, tumawid sila ng Makati City kaya sila ay nasa kote. Ayan. Ay, ang problema, paring Raymond, pagka yung mga ganyan, wag naman sanang magpatuloy yung practice na sisibakin lang sa pwesto, ililipat lang, ilalagay sa kangkungan, saglit, afterwards, balik na naman at gagawa uli. Bakit hindi nyo tanggalin right away sa serbisyo? Ang dami nag-a-apply ng mga pulis. Kaya nga. Di ba? Oo, tingnan mo yung tsura. Line up. Ay, nako. Paano ka tatanggi pag ganyan kayo tinuturo? Tapos, ang ginagamit ninyo, Manila's Finest. Dati yun. Dati yung Manila's Finest. Dati yung paring Romel, yung panahon nila, ano yan. Maalala ko yung mga Gone were the days, paring Raymond. Yan sila Colonel Lazaro, sila Bobby Barbers. Yan, si Alfredo Lim. Yes. Alfredo Lim. Sila Lucio Margallo. Sila Pete Angulo. Yung mga inabot natin dyan. Talagang mga pag-trumabaho yung mga yan. Iba. Kahit na sabihin mo yung suspect, umuwi ng Visayas, Mindanao, magugulat ka na lang. Maya-maya. Dating NBI Director Jimmy Santiago. Ayan. Si SPO4, Jimmy Santiago. Yan ang mga Manila's Finest. Pero ngayon, sabi ng mga bata, nagbago ang pronunciation at pagbasa. Manila, finish. Nako. Formal nang naghain na reklamo sa National Police Commission ng mga biktima ng umano'y robbery extortion ng 6 na pulis Maynila sa Makati. Ito yung binabanggit natin kanina. Ayon sa ulat, naaresto mga sospek sa isang police staff sergeant, naaresto mga sospek, isang police staff sergeant at 5 patrolman sa hot pursuit operation sa barangay San Isidro no Miyerkules ng gabi. Patrolman lang pala yun? Bakit ang lalaki ng tiyan? Di ba usually pagka patrolman, mga rookie policeman yan. Hindi pa ganun katagalan. Hindi pa katagalan. Pero ito matagal na. Sinabi ng Makati Police na tinutukan umano ng baril ang biktima, ginapos at ninakawan bago tumakas sa mga sospek sakay ng motorsiklo.
Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, magsagawa ang mga pulis ng anti-drug operations sa labas ng kanilang nasasakupan ng walang koordinasyon. Dahil dito inalis na sa pwesto ang hepe at mga miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Malate Police Station habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang oras 5:46 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Hi, we're Grace Zone, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwento sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 RH. Balik ho tayo sa ating balitaan. May 10 minuto pa bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Kinumpirma ng Southern Police District na asphyxia by suffocation ang ikinamatay ng 8 taong gulang na si John Ismael Molyenido
anak ng pinaslang na Lady Cup na natagpuan sa Bulacan. Sa ulat ng pulisya, nakitang bangkay ng bata sa isang calamansi farm sa Victoria, Tarlac na nakabalot ng plastic at maigpit na nakatape ang mukha na posibleng dahilan ng pagka-suffocate nito. Positibo itong kinilala ng mismong ama ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Matatanda ang unang natagpuan ng nagnas ng bangkay ng inang bata na si Police Master Sergeant Diane Marie Mollenido sa Bulacan. Huling nakitang buhay ang mag-ina noong Enero 16 para sana makipagkita sa isang ahente ng mga sakyan, ngunit bigo ng makauwi ang mga ito. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang krimen. Labas tayo ng Metro Manila, magtungo tayo sa Baguio City. Ay, nako, aarangkada na bukas ang tradisyonal na Panagbenga Festival sa Baguio. At naroon natin kasamang si Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy, may bagabigat mo, Apo? May bagabigat, Romel and Raymond. Inaasang dadagsan na naman ang libo-libong mga bisita at mga turista sa summer capital of the Philippines. Just in time sa pagbubukas sa araw ng bukas itong taunang Panagbenga Festival o Baguio Flower Festival. Ganap na siguro mga alas 8 bukas ay magsisimula itong naturang festival sa pamamagitan ng itong Grand Opening Day Parade, na kung saan inaasahan na pangunguna nito ng mga lokal na opisyal at ng mga miyembro ng Baguio Flower Festival. Sa nakalipas na ilang taon, ang Baguio Flower Festival ay simula noong 1995 pa ay talaga namang dinudumog na ng napakaraming mga turista, at ito ang isa sa mga pinakatampok na tourism activity ng lungsod ng Baguio, nang sa ganoon ay mapaangat ang industriya ng turismo sa summer capital of the Philippines. Ang pinaka-highlight ng festival na magsisimula bukas hanggang sa first week ng March ay yung Grand Street Parade na kung magaganap sa Pebrero 28, at yung Grand Float Parade naman ay sa Marso 1, medyo late ng konti. Itong dalawang araw na street and float parade, hindi nung mga nakarang taon na mas maaga ng konti. But anyway, ayon nga sa mga organizers nito ay dahil sa napakahaba nga kasing mga activities, ay talaga namang dito nila inilagay yung dalawang highlights ng Baguio Flower Festival. Inaasahan na magdi-deploy ng daang mga police personnel bukas at mga multiplier forces itong City Government of Baguio, na sa ganon ay magiging maayos at nakulay itong pagbubukas ng Baguio Flower Festival bukas. So bukas opening pa lang, no? Opening pa lang yan. Kailan yung Grand Parade? March 20, February 28 yung Street Dance Parade. Okay. March 1 yung Float Parade kasamang Raymond. So yun yung at least kasi yun ang inaabangan ng marami ng ating mga kababayan yung time na yan in the meantime, kumusta ang temperatura ngayon dyan sa Baguio? Naglalaro sa 15 to 17 degrees. Medyo tumaas ang konti. Pero ang lamig. Pag lumabas ka ngayon sa Baguio, lalo na sa bandang hapon, yung hangin kakaiba. Talagang ayun naman lagi. Naramdam mo. Oo, yung simoy ng hangin. Napakalamig. Kung kaya't kahapon nga, yung pag-iikot natin, napakarami mga bisita. Nagtataka sila dahil ang akala na siguro kayang-kaya nila yung lamig dito sa iba. Magugulat sila dahil napakalamig. Pero Romy, kay Romy, kung kaming dalawa ni parang Raymond ay aakit ng Baguio, maibubuk mo pa kami ng hotel. Yun ang medyo problema ngayon dahil So saan mo kami dadalhin just in case?
sa mga ano. Meron naman tayong kaibigan. Tuturo ka kay Manang Susan. At sa ano yun? Sa Kamjanhay, no? Sa Kamjanhay. Kamjanhay. Meron din tayong kaibigan, mga transient. Sa mga transient. Meron din. So, malabo na sa mga hotel, fully booked na. Yung 2 araw na yan, kapag kausap na nga natin yung mga hoteliers, fully booked na pala sila lahat. Fully booked na sila lahat. Di ba, hindi naman kami masela ni paring Raymond kahit saan dyan, basta may mapahinga ng konti, pwedeng maligo na medyo mainit ng konti yung tubig. Yan. Pwede na. Sigurado, magpapahintulutan siguro ng City Government of Baguio yung mga magte-tent. Siguro sa Bernal, pwede. Pwede. Problema dyan, kung saan ka maliligo. Kaso, tsaka palikuran dyan. At saka kung tent, may mga CR dyan na may shower. Okay. At saka kung sa tent ka, Romy, nako, lalong tagos sa buto ang lamig. Ramdam mo, lalo na pagka ganito madaling araw. Sa Ilocano, yung tent mo, magkakaroon ng linaaw. Yung mga banda. Yung madaling araw. Masasaklubang ka ng ginaw. Anyway, sige. Ayan, pero ano yan? Yan yung mga positive things ika nga pagdating sa mga ganyan. Then of course, yung maliban dyan sa Panagbenga Festival is yung PMA alumni na gagawin din dyan. Yung February 19 to 22 yan. Yung 19 to 22 naman. PMA. Okay. Sige, maraming salamat, Romy. So yan muna ang latest na update sa summer capital of the Philippines. Nag-i-invite ang City Government of Baguio sa ating mga kababayan na tunghayan yung pagbubukas-bukas ng Baguio Flower Festival, and of course yung dalawang highlights dito sa March 28, February 28 at saka March 1 yung Grand Street at Float Parade. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez mula sa Baguio City. Nag-text nga si Kuyang Vic Lima. Uy, si Vic de Leon Lima. Kuyang, kamusta ka na, idol? Morning. Sabi niya, banggitin niya naman si Ray Hilo. Ray Hilo. Yan yung mga Tomagans. Yan. Yung mga General Romeo Maganto. Ayan, kasama yan sa Ray mga Hilo. Tama, inabot ko din yan. Ayan. Mga antigong Pulis Maynila kung tawagin nung sinaunang panahon. WPD. Sabi mo nga gun were the days. Samantala ko naman, dito tayo sa balitang sports na tayo. Sasabak agad sa panibagong international tennis tournament si Pinay tennis star Alex Ayala matapos lumaban sa Philippine Women's Open. Nakatakdang sumabak si Ayala sa Mubadala Abu Dhabi Open na arangkada bukas. Bukas na pala ito. Hanggang Pebrero to. Pebrero 1 hanggang Pebrero 7. Matatandang bigo si Ayala na palukurin ang kanyang kalaban sa Philippine Women's Open na si Camila Osorio ng Colombia para makalusot sana sa semifinals. Siya ngayon ay nanatili pa rin si Ayala na ika-49 na pwesto sa Women Tennis Association. At sa balitang showbiz, pinasalamatan ng aktres na si Claudine Barreto ang kanyang mga kapatid sa pag-aalaga ng mga ito sa pumanaw nilang ina na si Enday Barreto. Sa isang social media post, sinabi ni Claudine na bagamat may mga pinagdaraanan silang isyong magkakapatid, ay mas pinili nilang magkaisa ngayong panahon ng kanilang pagluluksa. Ayon sa aktres, pantay-pantay ang naging kontribusyon nilang magkakaanak sa pag-aalaga sa kanilang Mama Inday na inilarawan nitong malakas at mapagmahal. Kasabay nito, magpasalamat din si Claudine sa mga nagpaabot ng panalangin at pakikiramay. Ayun pala si Romy Gonzalez. Malapit na pala mag-birthday yun. Pebrero? Pebrero yun. Pebrero pala ito si ngayon, si Ruel. Si Ruel Saldico naman ang may birthday ngayong araw. Happy birthday, Ruel Saldico. Marami sila mag-birthday ngayong February. Malu na lang si Malu Cabral. Malu Cabral na kasama lang. Yan. Yan ang natin. Hindi tayo mawawalan dyan. Hindi tayo mawawalan.
Sabi niya, pinaghahandaan nga na nga niya raw tayo eh. Sabi nga niya. At saka si Boss Reynadar, February din yan. Kaya yung Villa Luisa dyan sa Bacoor, ano ba, saan ba? Sa Villa Luisa 2 o sa Villa Luisa 1? Inire-ready pa daw yung 2 dito muna tayo sa 1. Dito muna tayo sa 1. Ayan. Mahaba pa naman. Si Boss Ray Nadar. Subic naman. Subic. Hindi natin tatanggihan yan. Pag tayo ay napadalhan dito ng paanyaya, mahirap tumanggi. Sino ba naman tayo? Di ba? Ayan. So lahat ho ng mga si Val Gonzales. 14 yan eh. Si Attorney Reg. Ayan ang mga may kusa. Mga may kusa yan. Attorney Reg. Ayan. Magandang advance happy birthday. Ayan. Mga February. Pati ba si Noche Kakas? Magba-birthday din Oo ngayon. nga. 12 yata yun eh. 12 yan si Pebrero pala ito si Noche Kakas. Kaya pala. Alam na. Happy birthday lahat ng mga magdiriwang. Yung aming si kasama doon sa ACM si Jerry Dada Pelayo. Birthday niya ngayon. Happy birthday. Nung isang araw si Joven Sebastian at nauna si Parimper Balatay. Sa February naman si Kuya Fred Istinoso at saka si Paring Hercules Sambalod. Ang problema ni Paring Hercules kung paano siya magsi-celebrate. February 29 yun eh. Ano ba tayo sa February? 28 lang tayo. Kaya nga eh. Yun yung mga every 4 years. Every 4 years na mag-celebrate. Lahat ng mga okasyon ngayon, binabati namin kayo ng isang mapagpalang araw ho ng Sabado. Kami yung nakasama ngayon. At syempre, teka muna, parang Raymond, si Francis Cuaco, hindi... may binabati. Alam mo naman, hindi kumpleto ang linggo ni Francis Cuaco pag hindi niya binabati si Strawberry Lopez. At kasama yung isa pa niyang kaibigan. Meron pa? Meron pa. Si Honey Pie Carnation. Ang ganda ng pangalan, Francis. Francis Cuaco. Ayan. Francis. Ayan. At least narinig mo yung pagbati. Pero bakit hindi naman niya binabati yung... hindi. Siyempre, umapik na yon kay Ma'am Mida. Nida ba? Nida. Ayan. Nida Cuaco. Ayan. Binabati ka siyempre ng mahal na asawa mo si Francis. Ayan. Mula ho dito sa lahat na may okasyon binabati namin kayo na salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kami yung nakasama ngayong umaga. Ako ho si Raymond Advance. At ito yung lingkod si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby sa palatuntunang advokasya ni Kuya Bong Ariola at ni Tina Nolasco. Ang bilis 4 na minuto na ho. Makalipas ang 6:00 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita.